Pangga, saan ka na naman galing? Diyan lang sa mga kaibigan ko. Inumaga na naman kayo ng mga kaibigan mo. Baka nagkasino ka na naman. Hay nako, wag mo nga akong simulan. At pagod ako ngayon. Bakit wala yung mga alas doon sa cabinet? Siguro kinuha mo. Oo, nandito. Dala ko. Oh, sige, tingnan mo. Kami na nga. Oh, bakit konti na lang to? Nasaan yung mga kwintas? Sing-sing. Amin na nga yan. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Siguro binenta mo na naman. Oo na, binenta ko. Pero nakita mo naman na hindi lahat, di ba? Hay nako. Alam mo naman na wala ka namang inaasahan na trabaho, di ba? Saan mo dinala yung pera? Pasensya na, Pangga. Ang totoo niyan, pinangsugal namin kagabi ng mga kaibigan ko. Kaso, natalo. Pero hayaan mo, sa susunod babawi ako. Ano pa nga ba? Nandyan na eh. Pero sa susunod, huwag mong gagalawin yung mga alas natin. Alam mo naman na yan ang investment natin eh. Alam mo naman na wala tayong ibang ipon. Sige, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Sige, magpahinga ka muna doon. Pangga, mukhang kailangan ko na naman mga ibang bansa. Kasi paubos na yung ipong pera natin. Huwag ka nang umalis. 2 taon na naman yung hihintayin ko bago ka umuwi. Paano ako hindi aalis? Di ba nga, paubos na ang mga ipon natin. Saka, tingnan mo, paano tayo bibili ng mga gamot mo? E paano yan? Sino mag-aalaga sa akin kung aalis ka? Nandyan naman si Tio Berto. Pakiusapan na lang natin na alagaan ka. Magpapadala na lang ako ng pera buwan-buwan. Pangga, pwede bang pag-isipan mo munang mabuti? Buo na ang pasya ko. Saka isa pa, napasa ko na sa agency ang mga requirements ko. Bakit di na lang tayo magtayo ng negosyo? Yung sari-sari store, para hindi ka na lang umalis. Alam mo namang hindi sapat ang pera natin para magtayo ng negosyo. Pangga, huwag ka sanang magagalit. Huwag ka kasing maging maluho para kumasya yung pera natin. Aba Pedring, ko pang maluho? Eh nakikinabang ka naman sa pera na kinikita ko, di ba? Oo, Pangga. Pinambibili ko naman ng mga gamot ko yun eh. Kaysa sa mga binibili mo na hindi naman natin kailangan. Kaya nga ako aalis para may pantusto sa gusto ko. Hindi naman ako nangihingi sa'yo ah. Ayoko na nga kumain, nawala na ako ng gana. Pangga, aalis muna ako ha. Saan ka pupunta, Pangga? Diyan lang kay Mare, sa bayan. May bagong dating kasi siya ng mga bag. Ah, ganun ba? Akala ko ba wala na tayong pera? Hindi ko pa naman babayaran ngayon. Sa susunod na buwan pa. O sige, nagmamadali ako. At baka maubusan na ako ng magagandang design. O sige, mag-ingat ka, Pangga. Oh, Pangga! Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Uupo sana ako. Kaya lang, nahihirapan ako. Ay, sa susunod naman, mag-ingat ka. Paano na lang pag nasa ibang bansa na ako? Pasensya ka na, Pangga. Bakit hinapon ka na umuwi? Nako, nagkwentuhan pa kasi kami ni Kumare. Ah, ganun ba? Mukhang marami-rami yung kinuha mo, Pangga. Sayang kasi, mababa lang ang presyo na binigay sa akin ni Mare. Mababayaran ba natin lahat yan? Hindi ko naman sa'yo papabayad ang mga yan ah. Hindi naman sa ganun, Pangga. Iniisip ko lang kung magkano din yung abutin ng mga yan. Mababayaran ko naman yan kapag nakaalis na ako. Alam naman yan ni Mare. Ka-apply mo lang ng trabaho, di ba? Sigurado naman yan na makakaalis na ako. Pang ilang alis ko na ba to? Pero Pangga, hindi sa lahat ng oras papalarin ka. Tignan mo, ang dami mong kinuhang mga ganyan. Ito na nga lang kaligayahan ko, inaawat mo pa ako.
Alam ko naman yon. Okay lang naman na bumili ka kung may pera tayong sobra. Hindi yung ganyan. Hindi ka pa nga nakakaalis. Meron na agad utang na babayaran. Ilang piraso lang naman ang kinuha ko. Saka si Mare, hindi naman ako tutubuan ng malaki. Malaki man o maliit, utang pa rin yan, Pangga. Basta. Ako naman ang magbabayad ng mga yan eh. Kaya pabayaan mo na ako. Hello, sino to? Hello, may talk to Miss Lena. This is Mike from Aboy Agency. Inform lang sana kita na na-decline yung papers mo. Ay, bakit po? Nag-back out kasi yung isang employer, kaya ilalagay ka namin sa waiting list. Mga 3 to 6 months mong waiting process. Sobrang tagal naman nun. Hindi na ba magagawa ng paraan yan? Actually, hindi na po ma'am. Mag-i-inform na lang ulit kami kapag meron na ulit na hanap na bagong employer. Ganun ba? Sige, salamat. Bakit, Pangga? May problema ba? Pangga, anong nangyari? Hindi na ako makakaalis. Na-hold daw ang papers ko. Kasi nag-back out ng mga employers. Makakahanap ka naman siguro ng ibang agency. 3 to 6 months pa ang aantayin ko. Hindi pa sigurado yon. Paano kung maghintay ako sa wala? Hayaan mo na yung Pangga. Hiram na lang tayo ng pera para mayroon tayong panggastos sa pang-araw-araw. Mangungutang na naman tayo. Di ba nga, marami pa akong babayaran kay Kumare dahil dun sa mga kinuha ko sa kanya. Ano kaya kung ibenta natin ang natitirang alahas dyan at subukan kong isugal? Ano? Nahibang ka na ba? Yan ang wag na wag mong gagawin. Oh, may naisip ka bang solusyon para mabayaran ko si Mare sa mga nakuha ko sa kanya? Baka pwede mong kausapin si Mare na madidili ka ng bayad kasi ganyan yung nangyari. Naku, ayoko. Nakakahiya na kay Kumare. Ang liit na nga lang ng tubo na binigay niya sa akin. Tapos sasabihin ko pa yan? Paano natin mababayaran? Di ba sinabi ko na sa'yo na ibebenta natin ang alahas para doon na natin kukunin ang pambayad? Pangga, kaya ayaw kong ibenta yon kasi pwede natin gamitin yon pag emergency. Papalitan ko na lang pag nakalis na ako. Ikaw na nga nagsabi na 3 to 6 months bago ka makaalis. Paano sa mga panahon na yan na mangailangan tayo ng pera? Di mag-a-apply na lang ulit ako sa iba. Pangga, wala naman nakakaya na sabihin mo siguro yung totoo kay Mare. Malay mo, baka ipabalik pa sa yung mga bag. Sa kaunang-una, di mo pa naman nagagamit yon simula nung kinuha mo. Kung gusto mo, samahan kita kay Mare para may paliwanag sa kanya mga nangyari. Siguro naman, maiintindihan niya tayo. Sige, wala na rin naman akong ibang choice. Pangga, okay lang yon. Di mo naman ginagamit yung mga yon. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong bilhin yung mga hindi natin kailangan? Sige, pwede bang hayaan mo muna akong mag-isa? Gusto ko lang mag-isip-isip. Sige, Pangga. Pangga, pwede ba kitang makausap sandali? Bakit? Ano yung Pangga? Pangga, sorry ha. Hindi kasi ako nakinig sa mga sinabi mo sa akin. Paulit-ulit man ako mangibang bansa, pero kung hindi ko babaguhin, ang pamumuhay ko, wala ding mangyayari sa pinaghihirapan ko. Okay lang yun, Pangga. Kakausapin ko na si Mare tungkol dun sa mga kinuha ko sa kanya. O, Pangga, ang importante, malinaw na sa'yo. Kakausapin natin si Mare, baka sakali maintindihan niya tayo. Salamat Pangga kasi nandiyan ka sa tabi ko. Salamat kasi hindi mo ako iniwan sa oras ng ganitong problema. Ayos lang yun, Pangga. Di ba nga, kahit anong hirap at pagsubok na dumating sa atin, ay nagsumpan tayo na walang iwanan. Sige na, tama na. Kumain na tayo para gumaan naman yung pakiramdam mo. Salamat Pangga.